Customs Check Pilipinas confirms that Mr. Nico Wahe will make his final appearance as host of the program in episode 2. We would like to thank Nico for being part of the program's early journey. His energy, professionalism, and commitment helped bring Customs Check PH to life and guided the show through its first important steps. While his time with us was brief, his contribution is deeply appreciated and will always be part of the foundation on which the program continues to grow. Nico will now be moving on to an exciting new opportunity as one of the main anchors of a national news platform. This next chapter will allow him to reach an even wider audience and continue doing what he does best, informing, engaging, and serving the public. We wish Nico every success as he takes this next step in his career and thank him sincerely for being part of the Customs Check PH family. Narito na ang maiinit na aksyon sa Customs Check. Milyong-milyong halaga ng ketamine na itinago sa solar cables nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA. Daang milyong halaga ng sabu na isinilid naman sa libro at bumbilya timpog sa Port of Clark sa Pampanga. Bodega sa Valenzuela sinalakay. Higit 174 million pesos na halaga ng illegal na vape, gadgets at gamot na samsam ng customs. 2.5 bilyong pisong halaga ng illegal na droga naharang ng Bureau of Customs sa mga paliparan at pantalan sa bansa sa unang 4 na buwan ngayong taon. Pangulong Bongbong Marcos saludo sa tagumpay ng Bureau of Customs sa pagsugpo sa illegal na sigarilyo. President Bongbong Marcos himself told me that they are proud and happy with the performance and the new image being enjoyed by the Bureau of Customs. Dedikasyon ng Customs Police kinilala sa ika-38 anibersaryo ng Enforcement and Security Service. Tagumpay kontra smuggling, binigyang pugay. 3 consignees at 9 empleyado ng Customs na sangkot sa agricultural smuggling sasampahan ng reklamong kriminal ng DOC sa Department of Justice. 19 na iba pa, iniimbestigahan din sa aligasyon ng katiwalian. Pagproseso ng valuation request sa Bureau of Customs mas lalong pinabilis. Turnaround time para sa mga clearance sa ilalim ng Import Assessment Service, 3 araw na lang. Sa ating isumpong kay Commissioner, nag-viral na reklamo ng aktres na si Bella Padilla. Agad inaksyonan ng BOC at naging susi sa bagong tax estimator ng Customs. Para hindi malito at maloko, ipaliliwanag mismo ni Commissioner Nepomuceno kung paano ang pag-compute sa buwis ng inyong overseas orders. Para naman sa mga bumabiyahe, alamin kung magkano nga ba ang limit sa cash na bitbit tuwing sasakay sa eroplano. At sa ating good news, logistics giant na FLS Group pinuri ang mabilis na serbisyo sa Port of Cebu. Mula sa pagharang ng smuggling hanggang sa pag-iingat sa inyong mga balikbayan box, bawat container na dumadaan sa ating mga port may kwento ng malasakit at proteksyon. Hindi lang ito tungkol sa koleksyon o kumpiskasyon. Ito ay para sa inyo, sa mga biyaherong humihingi ng gabay, sa mga pamilya ng OFW na naghihintay ng padala, at sa bawat Pilipinong may boses na nais pakinggan. Dito, ilalatag natin ang katotohanan, aaksyonan ang inyong mga hinaing, at ipapakita ang tunay na serbisyo publiko. Dahil sa Bureau of Customs, bawat kilos ay may saysay. Ako po si Carlo Lorenzo. Sasamahan kayo at magsisilbing boses ninyo dito sa Customs Check.
Sa Bureau of Customs, hitik ang mga aksyon at serbisyo publiko para sa proteksyon at kaligtasan ng bawat Pilipino. Pasadahan na natin ang mga kwento sa likod ng malalaking headlines dito sa Customs Balitaan. Walang patid at mas pinahigpit na seguridad. Ito ngayon ang banat ng Bureau of Customs laban sa mga sindikato ng droga. Ngayong buwan, sunod-sunod na nabulyaso ang iba't ibang mga modus ng pagpupuslit mula sa mga ketamine na itinago sa solar cables hanggang sa sabu na isinilid sa mga libro at bumbilya. Daan-daang milyong piso ang halaga ng mga nasabat na kontrabando. Narito ang report. Sa unang tingin, isang simpleng rolyo lang ng kable ang inilatag sa mesa sa harap ng mga opisyal ng Bureau of Customs nitong Lunes. Pero nang alisin ang nakapulupot na wire, tumambad ang 6 na plastic ng ketamine na nakasilid sa mismong gitna ng rolyo. As you can see, the suspected illegal drugs are really concealed as solar cable. Nasabat sa Port of Clark nitong nakaraang buwan ang naturang shipment na galing Netherlands at nakapangalan sa isang consignee sa Pasig City. Nabisto ang modus matapos maglabas ng intelligence report ang PIDEA na agad isinailalim sa canine sniff test at x-ray inspection bago tuluyang binuksan. Aabot sa 30.78 million pesos ang halaga ng ketamine na formal nang na-turnover sa PIDEA nitong Lunes. Babala ng BOC, huwag nang tangkain dumiskarte sa pagpuslit ng iligal na droga. Kahit ano pa pong creativity ang gawin ng ating mga sindikato, kahit saan nyo pa po itago yan, no? Mahuhuli at mahuhuli po yan. Wala ring lusot ang milyong-milyong halaga ng shabu sa iba't ibang parcel na pumasok sa Port of Clark. Naharang ng BOC ang 5 parcel na dumating mula March 30 hanggang April 8. Ang unang parcel, bagamat may laman ngang 2 air filter, gaya ng idiniklara, natagpo ang nakasilid sa loob ang 4 na pakete ng shabu. Kinabukasan, pumasok din ang isa pang parcel na idiniklara bilang textbooks at briefcase na may lamang ding iligal na droga. Naharang din ang 3 pang parcel na naglalaman umano ng mga dokumento at mga damit pero kontrabando pala ang laman. Halos 5 kilo ang nasabat na shabu sa mga ito na tinatayang nagkakalaga ng halos 34 na milyong piso. Pero mas malaking bulto ng shabu ang nasabat nitong Lunes sa NAIA Complex. Sa operasyon ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa isang cargo warehouse, hinarang ang isang parcel na idiniklarang LED spotlights. Sa loob nito, natagpuan ang 18 kahon ng LED light bulbs pero bawat isa may lamang vacuum-sealed plastic na shabu. Halos 250 milyong piso ang kabuuang halaga ng nakumpiskang kontrabando. Agad namang ipinadala ang mga nasabat na iligal na droga sa PIDEA para sa pagsusuri at tamang disposisyon. Batay sa huling datos ng BOC, pumalo na sa 2.53 billion pesos ang halaga ng mga nasabat na iligal na droga mula Enero hanggang buwan ng Abril sa gitna ng pinaghigpit na kampanya ng ahensya. Bilyong-bilyong piso ang halaga na ng droga ang bumagsak sa Bureau of Customs. Sa loob lang ng 4 na buwan, napigilan ng ahensya ang tangkang pagpupuslit ng mga iligal na kontrabando sa bansa. Narito ang report. Umabot na sa mahigit 2.5 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang naharang ng BOC mula sa mahigit 214 na operasyon simula noong Enero hanggang Abril ng taong ito. Kabilang dito ang malalaking huli, gaya ng 800 kilo ng marijuana sa Manila International Container Port na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos at mahigit 30.78 million pesos na halaga ng ketamine mula sa Port of Clark. Nadiskubre rin ng mga otoridad ang iba't ibang modus operandi ng mga sindikato, gaya ng pagtatago ng ketamine sa loob ng mga cable spool, pagsisilid ng shabu sa mga railings o bakal ng mga container van, at paggamit ng mga parcel at balikbayan box na idineklarang personal effects mula sa USA. Pero hindi lang basta kumpiska dahil nakakulong na rin ang mga nasa likod nito. 6 na kasong kriminal na
ang isinampa ng Customs sa Department of Justice laban sa mga drug smuggler. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mas paiigtingin pa nila ang seguridad sa mga paliparan at daungan sa pamamagitan ng pagbili ng mga modernong X-ray machines na may AI capability para tiyaking walang makakalusot na droga. Pagdidiin pa ng BOC, hindi sila titigil hanggat hindi nagdurusa sa kulungan ang mga sindikatong nagtatangkang lumapastangan sa ating mga border. Sinalakay ng Bureau of Customs ang isang bodega sa Valenzuela City na nagsisilbi umanong imbakan ng mga puslit na produkto. Bitbit ang isang mission order, pinalughog ng BOC at PNP ang bodega matapos makatanggap ng ulat tungkol sa smuggling hub sa lungsod. Tumambad sa mga otoridad ang samut-saring vape products, gadgets at mga gamot na tinatayang nagkakahalaga ng 174 million pesos. Pinaniniwala ang galing China at walang kaukulang dokumento ang mga nasabat na kontrabando. Nagbabala naman si BOC Assistant Commissioner Vincent Philip Maronilla sa publiko na mag-ingat sa pagbili online dahil karamihan sa mga nakumpiska ay walang approval mula sa FDA at posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan. Inanunsyo ng Bureau of Customs na isusubasta na nila ang nasa 12 luxury cars ngayong darating na April 28. Layo ng ahensya na makakolekta ng mahigit 352 million pesos sa gaganaping auction. Kabilang sa mga ipapa-auction ay ang naglalakihang brand tulad ng Rolls-Royce Phantom, Land Rover Range Rover, BMW XM, Ferrari SF90 Stradale, Mercedes-Benz G650 V12 at McLaren Senna. Naglalaro sa 2 million pesos hanggang 100 million pesos ang halaga ng mga sasakyan. Ang pinakamahal dito ay ang McLaren Senna na may floor price na higit 102 million pesos. Gaganapin ang bidding sa second floor conference room ng prefab building sa Bureau of Customs sa Port Area, Maynila. Kung mabenta ang lahat ng units, makakakolekta ang ahensya ng kabuang 352 million pesos. Nitong Marso, matagumpay na na-turn over ng BOC sa Bureau of the Treasury ang 102 million pesos na kinita mula sa pagsusubasta ng mga luxury vehicles na pagmamay-ari ng mga diskaya. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, bahagi ito ng kanilang mas agresibong kampanya upang maabot ang 1 trillion pesos na collection target ng BOC ngayong taon. Mas pinabilis na ngayon ang pagproseso ng valuation request sa Bureau of Customs. Mula sa dating 5 araw, 3 araw na lang ngayon ang turnaround time para sa mga clearance sa ilalim ng Import Assessment Service o IAS. Alinsunod dito sa direktiba ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno para gawing mas predictable at epektibo ang serbisyo para sa mga stakeholder. Sa ilalim ng bagong utos, sa oras na matanggap ang kumpletong dokumento, dapat makapaglabas ng clearance ang IAS sa loob ng 3 araw. Inatasan na rin ang lahat ng district collectors sa mga pantalan na mahigpit na sumunod sa itinakdang timeframe. Kung sakaling hindi makapagpalabas ng clearance sa loob ng 3 araw, pahihintulutan pa rin ang mga pantalan na ipagpatuloy ang pagproseso at pag-release ng mga shipment. Ito ay basta't sumusunod sa batas ng customs at kumpleto ang lahat ng requirements ng importasyon. Susunod! Siyam na tauhan ng customs na sangkot umano sa agricultural smuggling sa sampahan ng mga reklamong kriminal sa Department of Justice. 19 na iba pa, iniimbestigahan din dahil sa alegasyon ng katiwalian. Dedikasyon at tagumpay ng Customs Police sa kampanya kontra smuggling kinilala. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Customs Check. Kada araw, libo-libong produkto ang pumapasok at lumalabas sa Pilipinas. Pagkain, gadgets, gamot, sasakyan at kung ano-ano pa. Pero hindi lahat ng pumapasok at lumalabas ay sumusunod sa tamang proseso. Nagbabayad ng tamang buwis at taripa. At hindi lahat ay tapat ang deklarasyon
Ang tawag sa mga kargamentong ito ay smuggled items. Ito ay malinaw na paglabag sa batas at may kaakibat na parusa at multa. Kaya't pinangangasiwaan ng Bureau of Customs ang pangangalaga sa ating mga pantalan at paliparan upang masigurong legal, ligtas, at naaayon sa batas ang lahat ng produktong pumapasok at lumalabas ng bansa. Kapag may kahina-hinalang kargamento, ang BOC ay maaaring kumpiskahin ang kargamento upang suriin at imbestigahan kung may paglabag sa batas, gaya ng misdeclaration o undervaluation. At kung mapatunayan na may nalabag na batas, ang BOC ay maaaring maglabas ng warrant of seizure and detention laban sa kargamento at kasuhan ang may-ari o nagpadala nito. May proseso, may investigasyon, may pagdinig. Kapag napatunayang smuggled o illegal ang produkto, ito ay mafo-forfeit o kukunin na ng gobyerno. Pagkatapos ng proseso, ang mga produkto ay maaaring i-auction. Kung legal ibenta, i-donate sa ahensya ng gobyerno. Kung ito ay kapakipakinabang pa, maaaring sirain o i-condemn kung bawal, peke o mapanganib ang produkto. Ang pekeng gamot, kontrabando o mapanganib na produkto ay kadalasang sinisira para hindi na makapaminsala. Kung naniniwala ang may-ari na legal ang kanyang kargamento, maaari silang umapila sa loob ng itinakdang panahon. May pagkakataon ang bawat panig na dinggin ang kanilang apila. Bahagi ito ng patas na sistema. Ang laban kontra smuggling ay hindi lamang tungkol sa buwis. Ito ay tungkol sa proteksyon sa lokal na negosyo, kaligtasan ng mamamayan, kita ng gobyerno para sa serbisyo publiko, at katarungan para sa mga legal na nagnenegosyo. Sa bawat kahon na iniinspeksyon, sa bawat illegal na produkto na nasasabat, pinoprotektahan ng Bureau of Customs ang ekonomiya, kaligtasan at kinabukasan ng bawat Pilipino. Bureau of Customs, bantay ng bayan sa hangganan, sa pantalan, sa paliparan para sa kaligtasan ng mamamayan, tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyo may integridad. Nagbabalik ang Customs Balitaan. Hindi lang nagtatapos sa pagkumpiska ng mga nasasabat na kontrabando ang Bureau of Customs sa kanilang mahigpit na kampanya kontra smuggling. Sinisiguro ng ahensya na may mananagot at makukulong. Kabilang sa mga nasampulan at sasampahan ng mga reklamong kriminal ay ilang consignees at mga tiwaling empleyado ng ahensya. Narito ang report. Inendorso na ng Bureau of Customs sa Department of Finance ang draft ng 6 na reklamong kriminal na isasampa laban sa 3 consignee at ilang empleyado ng customs na umano'y sangkot sa smuggling ng agricultural products. Nag-ugat ang kaso sa pagkakasabat ng customs sa mahigit 70,000 milyong pisong halaga ng smuggled na sibuyas, carrots at frozen mackerel na sinubukan ipuslit noong Hunyo ng nakaraang taon. Nabisto ang talamak na sabwatan ng ilang consignee at tauhan ng customs matapos magsagawa ng malalimang investigasyon ang ahensya sa mga irregularidad sa pantalan. Dahil dito, damay rin sa sasampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at katiwalaan ang 9 na tauhan ng BOC. Bukod pa ito sa 19 tauhan ng ahensya na iniimbestigahan at nahaharap sa kasong administratibo dahil sa alegasyon ng katiwalian. Sa ngayon, nire-review na ng DOF ang draft ng mga reklamo bago ito formal na isampa sa Department of Justice
Ayon naman kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mas lalo pa nilang paigtingin ang kampanya laban sa agricultural smuggling. Tiniyak din niyang mananagot ang mga tauhan ng customs na nakikipagsabwatan sa mga consignee. Bukod sa agri-smuggling, binabantayan din ng customs ang mga mandurugas na importer at brokers. Katunayan, mula Hulyo noong nakaraang taon, 14 na reklamong kriminal na ang naisampan ng BOC sa DOJ laban sa 40 importers at customs broker dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo ang ilang sangkot sa technical smuggling, misdeclaration at undervaluation ng mga inaangkat na produkto para hindi makapagbayad ng tamang buwis. Habang gumugulong ang ibang reklamo, meron na rin namang nasampulan na. Noong Hulyo rin ng nakaraang taon, 9 na tauhan ng customs ang sinibak sa pwesto dahil naman sa insidente ng extortion o pangingikil sa NAIA Terminal 3. Para mapigilan ang ganitong mga insidente, naglatag na ng 24-hour complaint policy ang BOC para mai-report at ma-actionan agad ang anumang reklamo laban sa mga taga-customs. Pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Bureau of Customs sa kanilang pinaigting na kampanya laban sa smuggling. Pero ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi dito nagtatapos ang laban dahil mas magiging agresibo pa ang ahensya sa pagbuwag sa mga sindikato ng peking sigarilyo sa bansa. Narito ang report. 1,000 master cases ng iligal na sigarilyo sa Maguindanao del Norte nitong April 2. Kahon-kahon ng sigarilyo mula sa isang dayuhang barko sa Celebes Sea at shipment mula UAE nitong Marso. Ilan lang yan sa nahakot na smuggled cigarettes ng Bureau of Customs. Sa mahigit 100 operasyon, bilyong-bilyong pisong halaga na ng kontrabando ang nasamsam ng ahensya. Resulta ng mas pinahigpit na pagbabantay sa mga pantalan katuwang ang PNP, Navy at Army. Sa ika-38 founding anniversary ng Enforcement and Security Service o ESS, ibinalita ni Commissioner Ariel Nepomuceno na masaya si Pangulong Bongbong Marcos sa naging trabaho ng customs sa pagsugpo ng mga kontrabando. I have personally received notes of appreciation, messages of appreciation from the people, from our partners, traders, importers, manufacturers, and last week, exporters. They appreciate the big changes that we are doing. At hindi lang yan nagtatapos dyan, we are just starting. Kumbaga nga, ginaganahan pa lang ang Bureau of Customs. President Bongbong Marcos himself told me that they are proud and happy with the performance and the new image being enjoyed by the Bureau of Customs. Bukod sa Pangulo, masaya rin aniya ang iba pang ahensya, pati na ang business sector sa patuloy na gumagandang imahe ng customs. Pero sa kabila ng paghihigpit ng ahensya, may mga kawatan pa ring pilit na nagtatangkang makalusot. Tatlo kasing paraan ng nung bawal na pag-nenegosyo ng sigarilyo. Ang unang-una dyan, yung mga pag-smuggle o pagpupuslit sa mga international ports. Yan yung trabaho ng BOC na pigilin yon. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, dahil sa higpit ng BOC sa mga entry points, gumagalaw na ngayon ang mga smugglers sa paggamit ng ibang diskarte, ang iligal na pag-manufacture mismo sa loob ng bansa. Dahil sa higpit namin, sang-ayon na rin kay Secretary John Vic Remulla ng DILG, dahil sa higpit ngayon ng mga pantala natin, dahil mahigpit yung mga tauhan namin, meron ng pangalawang pamamaraan yung mga smugglers. Nagmamanufacture na sila sa iba't ibang probinsya natin. Kaya para mapigilan ito, nakipagsanib puwersa na ang customs sa DILG. Nitong Pebrero, sinalakay ng mga otoridad ang isang warehouse sa Mexico, Pampanga, kung saan nabisto ang 160 milyong pisong halaga ng recycled na sigarilyo, filters at mga makinarya sa pagmanufacture ng yosi. Sinundan pa ito ng raid sa isang bodega sa San Simon kung saan mas malaking halaga
umaabot sa 257 million pesos na halaga ng makinarya, packaging at raw materials at finished products ang nakumpiska. Nitong Martes, April 21, nabuking din ang isang cigarette manufacturing operation sa Bago City, Negros Occidental. Nadiskubre ang iligal na gawain nang mag-inspeksyon ang Bago City Permit and Licensing Office sa bodega at nakita ang ginagamit sa produksyon ng iligal na yosi. Arestado ang 9 na Chinese at 4 na Pilipino na nagpapatakbo umano ng nasabing iligal na gawaan. Nangako ang BOC na hindi titigil sa paglansag sa mga ganitong sindikato para maprotektahan ang ekonomiya ng bansa. Yung mga nagmamanufacture sa iba't ibang lugar, tinamaan na rin namin yon. Naisara na rin namin yon. Subalit meron pa, ang DILG mismo committed, kami rin mismo, of course, we committed to the President that we will do our best para labanan yan. Dahil meron tayong mga naaapektuhan na local tobacco industry. Nagbigay-pugay si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa Enforcement and Security Service o ESS, na kilala rin bilang Customs Police, sa pagdiriwang yan ng kanilang ika-38 anibersaryo. Binigyan diin ng Commissioner ang dedikasyon at sakripisyo ng mga tauhan ng ESS sa gitna ng mga panganib na kinakaharap nila sa mga operasyon laban sa mga smuggler. Dahil dito, ipinahayag ni Commissioner Nepomuceno ang layuning pagbutihin ang career paths at institutional support para sa mga opisyal ng unit upang mas lalong mapalakas ang kanilang moral at kakayahan. Sa kanyang talumpati, kinilala rin ang milestones ng ESS sa pagsabat ng mga iligal na droga, peking sigarilyo at puslit na produktong agrikultural. Sa katunayan, nakapagtala ang unit ng seizures na nagkakahalaga ng 2.518 billion pesos ngayong 2026 at mahigit 5 bilyong piso naman noong nakaraang taon. Binigyang parangal din sa programa ang nagretirong si Director Isabelo Tibayan III para sa kanyang 39 na taong serbisyo sa ahensya. Ang pagpapalakas sa ESS ay bahagi ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang border protection at itaguyod ang integridad sa kalakalan ng bansa. Kaya natin yan. We will all be accountable. We will be proud with our integrity and we will have a modern bureau. Kaya natin lahat yan. At muli, congratulations to the 38th anniversary of our ESS. Congratulations to the entire bureau for a spectacular performance this 2026. Iniyak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mas pinalakas na trade facilitation at mas matibay na relasyon sa international business community, partikular na sa mga Korean investor. Sa idinaos na Business Support Seminar ng Korea Trade Investment Promotion Agency o KOTRA, ibinida ni Commissioner Nepomuceno ang mga reforma ng Bureau of Customs para paigtingin ang ease of doing business sa bansa. Kabilang dito ang digitalization at mas pinabilis na customs procedures para sa mas swabing transaksyon. Naging daan din ang seminar para linawin ang mga issue sa customs clearance, procurement, labor at buwis. Kinilala rin ni Commissioner Nepomuceno ang lumalagong economic partnership ng Pilipinas at South Korea. Sa huli, nangako ang BOC na mananatili silang maaasahang katuwang ng Korean enterprises sa larangan ng kalakalan. A vibrant business, Korean business, imports and exports would help our economy. So it's my job to make sure that we will have a good understanding on how we can help each other, how BOC will be our partner, not your problem. Number one, we will modernize the Bureau of Customs by ensuring that we will have our 100% digital transformation. We will fully digitalize our processes. And second, we are aware that we have to catch up in a lot of things to achieve the ease of doing business aspiration of all business groups. And lastly, we have to engage our partners, engage our stakeholders. Not only talk with you, but we need to engage with you. If possible, we even have to formalize. Identify what are the things that you really need from us and what are the things that we need from you so that the partnership will be a working partnership, not a paper, a memorandum of agreement that will be left in our libraries. By pursuing the 3 programs that I mentioned, we are confident
that we will be able to help businesses. And now, in line of business, we want to maintain that very strong alliance between Korea and the Philippines. At yan ang mahalagang impormasyon na inyong dapat malaman at patuloy naming babantayan. Ang inyong Bureau of Customs, katuwang ninyo sa seguridad at tunay na serbisyo publiko. Hanggang sa susunod na Customs Balitaan. Susunod! Nag-viral na reklamo ng aktres na si Bella Padilla. Paano nga ba inaksyonan ng Bureau of Customs? At tamang pagkukwenta ng babayarang buwis para sa imported items gamit ang bagong tax estimator. Hihimayin sa atin ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa isumbong kay Commissioner. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Customs Check. Dahil sa importasyon o pag-aangkat, mas nagiging accessible ang mga produktong galing ibang bansa para sa mga mamimiling Pilipino. At para sa maraming negosyante, ang importasyon ang daan upang makapagdala ng mas maraming pagpipilian sa ating mga pamilihan. Ngunit ang pagpapasok ng produkto mula sa ibang bansa ay may kaakibat na proseso at tamang dokumento. Ang Bureau of Customs o BOC ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa lahat ng kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Sinisigurado ng ahensya na legal, tama at naaayon sa batas ang bawat shipment. Kailangang sundin ang mga patakaran ng BOC upang maiwasan ang pagkaantala, multa o pagkakakumpiska ng kalakal. Sa ganitong paraan, ligtas ang iyong negosyo at protektado rin ang mamimili. Sino nga ba ang importer? Ang importer ay negosyanteng nagpapasok ng produkto mula ibang bansa papunta sa Pilipinas. Para makapag-import ng legal, kailangan ang mga sumusunod. Una, Import Entry Declaration. Pagdedeklara ng mga produktong ini-import. Pangalawa, Bill of Lading o Airway Bill, katibayan ng kargamento mula sa pinanggalingan. Pangatlo, Commercial Invoice, invoice mula sa supplier. Pang-apat, Packing List, detalyadong listahan na ng laman ng shipment. Panglima, Import Permit o License, kung kailangan para sa regulated items gaya ng pagkain, gamot at electronics. Pang-anim, Duty at Tax Payments, pagbabayad ng buwis at iba pang kaukulang bayarin. Narito ang simpleng proseso ng importasyon. Step 1, magrehistro sa BOC. Kumuha ng importer accreditation sa BOC. Step 2, ihanda ang mga dokumento, invoice, bill of lading, packing list, at import license o permit kung kinakailangan. Step 3, i-file ang Import Entry Declaration sa BOC E2M system o sa tulong ng customs broker, isang lisensyadong profesional na tumutulong sa pagproseso ng papeles. Step 4, Customs Inspection at Release. Sinusuri ng BOC ang shipment bago ito ilabas. Step 5, bayaran ang duties at taxes batay sa classification at halaga ng kalakal. Step 6, release. Kung hindi tama ang proseso o kulang ang dokumento, maaaring maantala ang pag-release ng shipment, mapatawan ng multa at ma-seize o makumpiska ang kalakal. Mga praktikal na tip sa mas maayos na importasyon, gumamit ng tamang HS code para sa classification. Siguraduhing kumpleto at legal ang dokumento. Kumonsulta sa customs broker o BOC help desk. Ang importasyon ay malaking oportunidad para sa negosyo. Ngunit ito ay dapat na legal, maayos at transparent upang maprotektahan ang iyong negosyo at ang buong pamilihan. Katuwang mo ang Bureau of Customs. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan
kay Coma. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Mahilig ba kayo mag-add to cart mula sa international sites? Babala po, baka magulat kayo sa laki ng sisingiling buwis pagdating ng inyong package sa Pilipinas. Yan ang naging mabait na karanasan ng aktres na si Bella Padilla na nauwi sa isang viral post. Pero bakit nga ba nagkaroon ng kalituhan sa singil at paano nga ba ang tamang pag-compute ng buwis para hindi kayo maloko? Ang mabilis na aksyon ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa reklamo ng aktres at ang bagong sistema para sa online shoppers, tutukan dito sa Isumbong kay Commissioner. August 16, 2025 nang mag-viral ang post ng aktres na si Bella Padilla. Sa kanyang post sa microblogging site na X, tinawag niya ang atensyon ng Bureau of Customs. Ayon sa aktres, sa kanyang biniling gamit na worth 11,000 pesos, 4,600 pesos ang sinisingil sa kanyang buwis. Pero kung titingnan daw sa online tax calculator ng Customs, ay dapat na 1,650 pesos lang ang dapat bayaran ni Bella. Ang reklamong ito ng aktres humakot ng libu-libong likes at retweets. Naging laman pa ng mga pahayagan. Habang daan-daang netizens din ang nagbahagi ng sarili nilang karanasan. Pero kahit kauupo lang sa pwesto noon, agad itong inaksyonan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at nakipag-ugnayan sa kampo ng aktres. Actually, yan yung unang-unang, kumbaga pagsubok, kauupo ko pa lang bilang commissioner noon. And then, nakarating sa akin na meron nga daw reklamo. Ako naman, hindi naman dahil sikat na artista siya, no? But kapag may mga nagre-reklamo, talagang inire-report naman sa akin yan. No? Like yung OFWs, ako mismo ang nag-asikaso. Anyway, so yan kasi, of course, tinawagan ko nung nakuha ko yung number nung kanyang manager. Sa ginawang investigasyon ni Commissioner Nepomuceno, napag-alaman na hindi ito kaso ng overtaxing, kundi pagkakaiba lang sa paraan ng computation ng buwis. So, una kong tinawagan yung kanyang manager, and then naintindihan ko yung problema, and then later on, nilink niya rin ako dun sa kanyang, kay Miss Bella nga, no? Then naunawaan ko yung problema. Naintindihan din ni Miss Bella kung ano yung naging pagkakaiba ng computation. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, maraming hindi nakakaalam sa pagkukompute ng buwis para sa overseas orders. Una, hindi lang presyo ang basihan ng babayaran. Kasama rin kasi sa tinatawag na landed cost ang shipping fee, insurance, brokerage fees at iba pang charges. At kapag pinagsama-sama na ang lahat ng mga babayaran at saka lang ito papatawan ng 12% VAT. Meron muna siyang kinuwang items from Korea, no? Pagkakaalala ko, shampoo, mga gano'n, no? And then, kinumpute niya yun. Nagtataka nga siya kung bakit parang more than 1,000 plus yung dapat bayaran, 1,000 plus yung item, 4,000 plus yung dapat bayaran, ano? Okay. Ganito kasi pag-compute niyan eh. Ang babayaran ng, hindi lang siya, no? Lahat ng mga bumibili through e-commerce, lalo na ngayon, ano? Ang tamang pag-compute kasi, yung mismong item, kung magkano mong binili yun, in that case, 1,000 plus. Isasama mo kasi yung shipping cost, insurance, meron pa yung brokerage, etc., etc., no? Meron pa bayad sa BIR, at saka palang papasok yung sa customs. Hindi lahat yan papuntang customs, ano? And then, pag kinuha mo lahat ng yung mga iba't ibang items na yun, plus, imumultiply mo yun sa 12% VAT. Okay. Ang pagkakaiba doon sa kinumpute ni Miss Bella, libre kasi yung kanyang meron siyang promo na qualified siya sa supplier side niya. So, ibig sabihin, yung kabuuan na dapat pagbasihan ng imumultiply sa 12%, sa kanya, libre kasi yung freight cost, shipping cost. Sa tax calculator na ginagamit during that time, 12% imumultiply doon sa lahat ng
yung in-enumerate kong items, sa kanya libre yun. Kaya nagtataka siya. So sabi ko, kung libre kasi yun, labas yun dun sa BOC computation. At sa ilalim ng tinatawag na de minimis rule, kung ang halaga ng iyong in-order mula abroad ay 10,000 pesos pababa, wala kang babayarang buwis sa gobyerno. Ngunit tandaan, hindi kasama rito ang shipping, insurance at iba pang service fees na sinisingil ng private couriers. Yan ay privilege ng mga nag-i-import ng mga kababayan natin na hindi naman for commercial operations. Yung de minimis, ano yan? 10,000 sa ngayon, 10,000 pesos. Ang ibig sabihin yan, e-commerce, nag-order ka, kahit anong item, make-up, kung ano man yun, nanggaling sa abroad, pag ang halaga niyan is less than 10,000, wala ka dapat bayaran ng mga, ng mga taxes sa gobyerno. Pero babayaran mo yung shipping cost, hindi gobyerno yun. Shipping cost, freight cost, insurance, sa private sector yon. So yung de minimis, ma-exempt ka sa in-import mo kapag less than 10,000 yung halaga ng in-import mo. Ang nagtakda naman yan, hindi BOC yan. So ano yan, batas yan na itinatakda. Sa madaling salita, maaaring zero tax, pero hindi ibig sabihin ay zero gastos. Sa kaso ni Bella, nagkaroon ng kalituhan dahil free shipping promo ang kanyang na-avail. Ngunit hindi ito nasama sa lumang tax calculator ng BOC. Bukod pa rito, may kulang ding item sa system na nakaapekto sa kabuuang estimate. Dahil dito, agad ipinahinto ang paggamit ng lumang calculator at ipina-update ang system. Samantala, matapos ang issue na kinasagutan ni Bella Padilla na nagbigay daan para malaban ng BOC na marami na pala ang nagkaproblema sa online tax calculator, agad namang kumilos ang Bureau of Customs upang ayusin ang sistema. Nung pagkatapos nung nangyari doon sa reklamo ni Miss Bella, gumawa na kami ng bagong platform. Yan nga yung tax estimator. Marami na gumagamit yan ngayon. So yun na yun, in-upload namin yun, maganda yun ngayon. Sa kasalukuyan, napakarami na gumagamit nun at natutuwa naman kami sa feedback ng mga nag-i-import, lalo na through e-commerce. Mga ordinaryong mamamayan to na hindi naman mga importers for distribution, kundi mga sarili nilang mga importations, nagagamit na. At na-enjoy nila mag-import. Diba? Yung wag ka maloko importante, ang mas importante, alam nila na tama yung binabayaran nila. Na-enjoy nila yung ginagawa nila. Ngayon, mas pinahusay na ang dating tax calculator na tinatawag na ngayong tax estimator upang mas maging malinaw at mas malapit sa aktwal na babayaran. Para maiwasan ang kalituhan, ilagay lamang ang halaga ng item, dami, shipping at iba pang fees at otomatikong i-compute ng system ang estimate. Kailangan maunawaan ng mga kababayan natin yan. Lalong-lalo na ngayon, uso na yung e-commerce. Ang mundo papunta ng e-commerce. At yung karamihan natin mga kababayan, hindi na sila dumadaan sa mga retailers. Sila na mismo umo-order. So, ang binabayaran nila, hindi lang yung mismong item, yung mismong nagpadala rito, may bayad yun May brokerage fee pa nga yan. Hindi lahat yan napupunta sa gobyerno. Ang napupunta lang sa gobyerno, yung dulo lang nun. Yung halos VAT na lang yung natitira doon. At kung sakaling sa tingin ninyo ay sobra ang sinisingil sa inyo, and again, meron tayong isumbong sa commissioner, pwede yun. Pero gamitin nila yung tax estimator talaga. Ngayon, pag ang singil sila sa kanila lampas doon o higit doon sa pinakita ng tax estimator, pwede sila magsumbong talaga. pinuri naman ni Bella Padilla ang naging maagap na pagtugon ni Commissioner Nepomuceno. Nagpasalamat pa ang aktres kay Commissioner dahil ito raw ang naging dahilan kung bakit na-update ang tax estimator system ngayon ng BOC. Umaasa rin si Padilla na magpapatuloy ang pagganda ng serbisyo ng customs, lalo pat marami ang nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa ahensya noon. Sa panahon ng e-commerce, mas madali nang bumili mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero kasabay nito ang responsibilidad na unawain ang tamang buwis at bayarin. Dahil ang tunay na proteksyon ng mamimili ay hindi lang nasa sistema, nasa kaalaman. At kung may mali,
Huwag manahimik. Isumbong kay Commissioner dahil walang malaki o maliit na reklamo pagdating sa perang pinaghirapan ng taong bayan. Susunod, halaga ng cash na bitbit ng bawat pasahero kapag babiyahe abroad, magkano nga ba? Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Customs Check. Madalas ka bang umorder ng imported goods at gusto mong malaman ang estimated na babayaran sa tax and duties ng produktong iyong binili? Sa tulong ng Bureau of Customs Online Tax Estimator, malalaman mo na ang estimated tax and duties na maaari mong bayaran. Narito kung paano. Una, i-type sa iyong web browser ang customs.gov.ph/estimator. Pangalawa, pagdating sa site, basahin lamang ang disclaimer at pindutin ang agree button. Pagkatapos ay pindutin lamang ang yes button para magpatuloy. Pangatlo, pagdating sa tax estimator site, sa ilalim ng goods description section, hanapin at piliin lamang ang uri ng produktong iyong idinedeklara para makuha ang porsyento na gagamitin sa pag-compute ng customs duty. Pang-apat, para makuha naman ang dutiable value, ilagay lamang sa FOB FCA value ang amount o halaga base sa foreign currency ng iyong nabiling item. Pagkatapos ay ilagay naman ang halaga sa pagpapadala o ang freight amount na nakalagay sa iyong invoice. Huwag kalimutang ilagay din ang current exchange rate ng foreign currency na ginamit sa pagbili ng iyong produkto. Ang halaga naman ng insurance ay automatic na i-compute sa 2% ng halaga ng produkto pagkatapos pindutin ang compute button. Pang-lima, kung ang iyong produkto ay sakop ng excise tax, sa ilalim ng other charges and costs section, ilagay lamang ang tamang halaga nito. Kung hindi naman ito sakop, iwanan itong blanco o zero value. Ang mga produktong sakop ng excise tax ay ang mga sumusunod. Para sa halaga ng excise tax at para malaman kung sakop ang iyong produkto ng excise tax, magtungo lamang sa www.bir.gov.ph/excise-tax. Panghuli, matapos ilagay ang mga hinihinging impormasyon sa bawat section ng tax estimator, pindutin lamang sa pinakailalim na bahagi ang compute button para malaman ang estimated na halaga ng iyong babayarang tax and duties. Makikita naman sa summary section ang lahat ng breakdown ng iyong mga dapat bayaran. I-check din sa notes section kung nais mong malaman ang detalyadong impormasyon kung paano kinocompute ang bawat babayaran. Siguraduhin lamang na tama ang binabayarang taxes and duties para maiwasang magkaaberya o maantala ang iyong produkto. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Siyempre, hindi mawawala sa travel checklist natin ang pocket money tuwing lalabas ng bansa. Pero alam niyo ba na may limit pala ang pagbibitbit ng cash sa airport? Para hindi ma-hold sa security at para iwas hassle sa inyong bakasyon. Alamin natin yan dito sa Know Before You Go. Kung ikaw ay babiyahe, papasok o palabas ng Pilipinas, may ilang importanteng paalala tungkol sa pagdadala ng pera ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa Philippine currency, pwede kang magdala ng hanggang 50,000 lamang nang hindi na kailangan ng espesyal na pahintulot.
Kung lalampas dito, kailangan mo nang kumuha ng written authorization mula sa BSP at ideklara ang kabuang halaga sa Currencies Declaration Form o CDF. Pagdating naman sa foreign currency, pwede kang magdala ng hanggang $10,000 o katumbas nito sa ibang salapi nang hindi na kailangang magdeklara. Pero kung lalampas sa $10,000, kailangan mong ideklara ang buong halaga sa Bureau of Customs gamit ang Currencies Declaration Form sa airport. Bahagi ang mga patakarang ito ng pagpapatupad ng Anti-Money Laundering Act of 2001 para maiwasan ang iligal na pagpasok o paglabas ng malaking halaga ng pera. Kaya bago ka bumiyahe, siguraduhin alam mo ang mga alituntuning ito para iwas abala at delay sa airport. Know before you go. Isang paalala mula sa Bureau of Customs para sa ligtas, maayos at stress-free na biyahe. Susunod, magandang reforma sa BOC Port of Cebu, pinuri ng logistics company na FLS Group. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Customs Check. Mabuhay and welcome to the beautiful islands of the Philippines. To help make your arrival smooth and stress-free, here are some simple customs tips to keep in mind. Things you can bring, things you can't, what you need to declare, and what steps to take if your items are held. The Bureau of Customs, or BOC, is the friendly team tasked with checking baggage and goods entering the country. Their role is to protect everyone's safety, prevent prohibited items from coming in, and ensure proper declarations are made. When you arrive, certain items need to be declared. These include goods you've purchased or acquired abroad, agricultural products like plants, seeds, and food items, foreign currency exceeding $10,000 or its equivalent in other currencies. Philippine peso import and export would need BSP permit, while foreign currencies need to be declared. If you're bringing more than the mentioned amount, simply ask for a foreign currency declaration form at the customs desk or through the e-travel system. Quick and easy step. Most personal items, such as your clothes, toiletries, and gadgets, are perfectly fine as long as they don't exceed the allowable limit, especially if they're clearly for your own use and not intended for resale. It's important to be aware of prohibited and restricted items when entering the Philippines. Prohibited items aren't allowed by law, while restricted or regulated items might need special permits from the relevant government agencies before they can be released. Here's the list of some common regulated items in the Philippines. Customs officers might need to hold or confiscate something from your baggage. Don't worry, it's all part of the process. To avoid these hassles, check regulatory agencies for specific limits as the implementing agency, while the BOC is required to follow and implement prescribed limits. Confiscated items are turned over to regulatory agencies, while others are subject to BOC disposal through donation, auction, or condemnation. If you need help, you can contact the Bureau of Customs Customer Assistance and Response Service. Hotline number 02-8705-6000. Email boc.cares@customs.gov.ph. Always declare when necessary. Steer clear of prohibited items. And don't hesitate to ask for help if you're ever unsure. Welcome to the Philippines. Hope you have a wonderful stay. A public service announcement from the Bureau of Customs. Protection in action. Service you can count on. Your voice matters. Report issues or feedback directly to the Commissioner. The Bureau of Customs. Integrity in service. At sa ating good news, isang mahalagang pagkilala ang muling iginawad sa Bureau of Customs.
Pinuri ng logistics giant na FLS Group Philippines ang BOC Port of Cebu dahil sa mga ipinatupad nitong reforma para sa mas mabilis at maayos na serbisyo. Narito ang report. Mas mahusay na cargo processing. Ito ang sentro ng pagkilalang ibinigay ng FLS Group Philippines sa Bureau of Customs Port of Cebu. Ayon sa kumpanya, malaki ang naging positibong epekto ng mga reformang ipinatupad sa seaport at airport operations ng kawanian. Nagresulta raw ito sa mas mabilis at mas sistematikong pagproseso ng mga kargamento sa Port of Cebu. Ang FLS Group ay kilala sa larangan ng freight forwarding, partikular sa paghawak ng malalaking kargamento para sa mga industriya ng enerhiya, mining at infrastruktura. Pahayag naman ni BOC Port of Cebu District Collector Alexandra Yap Lumuntad, ang pagkilalang ito ay patunay ng kanilang pagsisikap na mapabilis ang daloy ng kalakalan sa bansa. Dagdag pa ni Lumuntad, alinsunod ito sa direksyong isinusulong ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno para sa tuloy-tuloy na pagbabago sa ahensya. Tiniyak ng Port of Cebu na patuloy nilang tututukan ang tapat na pangongolekta ng buwis, pagpapadali sa pagnenegosyo at mas mahigpit na pagbabantay sa ating mga border. Isang oras na hitik sa aksyon, impormasyon at tunay na malasakit. Sa ating pagtatapos, baunin ninyo ang katiyakang ang inyong Bureau of Customs ay hindi lamang tanod ng ating mga hangganan. Kaisa din ninyo sa pag-angat ng ating bayan. May tanong man o reklamo, asahan ang mabilis na sagot at tapat na aksyon. Dahil ang customs na inyong kinagisnan ay ang customs na ngayon ay inyong maaasahan. Ako si Carlo Lorenzo. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes para sa mas malakas na balitaan at mas tapat na serbisyo publiko. Ito po ang Customs Check para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas.